maintindihan, maunawaan ang salita po ng Diyos. Okay? Ano? Okay. Na-stuck yung pakitulungan nga ako rito. Okay. Na-stuck itong ano ko. Nakaputo yan eh. Oo. Ayun. Thank you. Salamat. Salamat. Ang paksang tatalakayin natin for this morning ay hango dito sa team pa rin natin for this whole month of at yung atin pong mga tekstong gagamitin ay nasa 1 Peter chapter 1 hanggang chapter 5. At dito po sa paksa natin na tatalakayin ngayon, coming from this theme, is about chosen for more. Yan, chosen for more. Yan ang ating topic ngayon. At ang tekstong aking i-expound is found in the 1 Peter chapter 2, verses 4 to 10. Bakit yan ang naging topic natin? Chosen for more. As you come to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God, and precious to Him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame." Now to you who believe, this stone is precious. But to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone, and a stone that causes people to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. Verse 9, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy." Kaya mula dyan sa tekstong yan, ay ang atin pong paksa is chosen for more. So, ang sulat na ito ni San Pedro o unang epistle o unang sulat po niya ay para sa mga Christians na dumaan sa pagsasuffer dahil po sa faith nila kay Lord Jesus Christ. Naranasan po nila na maging biktima ng maling akala, biktima ng pag-iinsulto, biktima ng pagtatakwil o hindi pagtanggap sa kanila, at sila'y biktima ng pag-uusig. Ngunit, sa Kabanata 1 na atin pong binasa, ay pinapaalalahanan ni San Pedro sa mga Kristiyanong ito na may pag-asa pa rin. At yun po ang naging topic natin last Sunday. Yakapin mo ang bagong pag-asa. Ang pag-asa ay na kay Lord Jesus Christ sa kanyang pagkamatay, muling pagkabuhay at pangakong pagbabalik. At ang pag-asa na atin pong tinitiis sa kabila ng maraming paghihirap na ito ay pagtetest lang sa pagiging totoo nila sa faith. At ano ang ating po pwedeng panghawakan na tayo ay hindi dapat mawalan ng pag-asa sa kabila ng mga problema at paghihirap na nararanasan. Kung kaya't ang topic natin ay chosen for more. At yun yung message na pinahatid ni San Pedro sa mga Kristiyanong nabubuhay nung kapanahonang yun. Kasi heavily persecuted po sila.
kinoconfiscate ang kanilang mga ari-arian, at tinatanggal sa trabaho pag nalamang sila ay followers of Jesus Christ during that time that Peter wrote that particular epistle. Ngayon, to encourage them, yung tinalakay natin last Sunday is about hope. Di ba? Magkaroon kayo ng pag-asa. At ang pag-asang yan ay nakabatay sa pagkamatay, pagkabuhay, at pagbabalik ni Kristo. Ngayon naman po ay kailangang kilalanin mo sa sarili mo upang hindi ka give up sa paglilingkod mo sa Diyos at sa pagiging mananampalataya mo sa gitna ng maraming problemang pinagdadaanan mo sa buhay. Ay huwag mong kalilimutan, you are chosen for more. Ikaw ay pinili ng Diyos. Okay. Bakit yun ang naging topic natin, chosen for more? Sapagkat pag nag-a-analyze tayo ng scripture verses, upang makuha natin kung ano po yung eksaktong pinararating na mensahe ng sumulat, ay pag-aaralan mo ano ang mga words na nauulit doon sa sinulat niya. At dito nakita ko po, ang salitang chosen ay 3 beses na ginamit ni Peter dito sa particular verses na ating binasa from the 1 Peter chapter 2 verse 4 hanggang verse 10. Bakit chosen ang aking napili na ititle ngayong umaga mula sa team na Built Different? Sapagkat yung chosen ay binanggit 3 times. Yung 2 ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo at yung isa naman ay tumutukoy sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. O kaya dito kapatid, inintroduce ni Peter sa verse 4, verse 6 hanggang verse 7 na si Lord Jesus Christ ang ating chosen living stone and cornerstone. Yan, mababasa niya sa 1 Peter chapter 2 verse 4. As you come to Him, yung Him dyan ay tumutukoy kay Jesus Christ at tinawag siyang the living stone, ang batong buhay. Yan po. Siya po yung batong buhay. Rejected by humans, but chosen by God and precious to Him. So yan po. Bagamat ang Panginoong Jesucristo ay tinanggihan ng maraming tao, hindi nila tinanggap, hindi nila kinilala si Jesus Christ kasi kapit-tuko sila sa relihiyon nilang Judaism. Yung Judaism ay isang relihiyon ng mga Hudyo na kung saan ang kanila pong pinaniniwalaan na nagtatag ay si Abraham. At ito naman ay sinusugan ni Moses sa pamagitan ng mga batas. Yun po yun. Kaya grabe yung kanilang kapit-tuko sa nakagisnan nilang relihiyon. Mga sanggol pa lamang sila hanggang sila lumaki, pinalaki na sila ng kanilang mga magulang na maging kapit-tuko sa kanilang panampalataya sa nakagisnan nilang relihiyon. Yun ay relihiyon ng Judaism. But Jesus Christ was rejected when He introduced Himself na siya ang Messiah. Siya ang Christ. Siya yung hinihintay na tagapagligtas. Pero hindi nila tinanggap ang lahat ng yun. Kasi nag-rely sila sa pagsunod sa batas ng Diyos. Na iniisip nila na sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng Diyos, magiging katanggap-tanggap sila sa Diyos. Kaya they don't need Jesus Christ. Pero dito, sinabi ni Peter sa kanila, yung inyong tinanggihan, siya yung pinili ng Diyos at napakahalaga ng Diyos upang maging isang batong buhay sa inyo. At pagdating sa verse 6, for in Scripture it says, see, I lay a stone in Zion. Naglagay siya ng isang malaking bato sa bundok ng Zion. A chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame. So hindi lamang si Kristo ang piniling batong buhay, kundi siya rin ang pundasyon. Yan po sinasabi dito. Siya ang piniling pundasyon. At pagdating ng verse 7, now to you who believe,
This stone, which refers again to Jesus Christ, is precious. But to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone. So sa mga naniwala, kinilala nila si Jesus ang pundasyon ng kanilang pananampalataya. Sa mga hindi sumampalataya, yung pong gumawa ng batong na yon na nireject, okay? Ang siyang ginawang pinakabatong panhulog o pinakapundasyon. Yan po, kapatid, ang introduction. 2 beses ginamit ang salitang chosen. At ang ikalawa naman, yung salitang chosen ay ginamit sa iyo at sa akin. The believers as chosen spiritual temples who are called to offer spiritual sacrifices unto God. Sa 1 Peter chapter 2 verse 5 naman po natin yan napuna. You also, sabi rito, you also, kung paano si Christ ay chosen living stones, ganun din kayo. Sabi, you also. Yun ang Tagalog nun ng you also. Ganun din kayo. Like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So tayo naman ay inilarawan bilang mga piniling spiritual house nang sa gayon tayo ay makapaghandog ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos na buhay. Kaya ang isang mananampalataya ay pinili ng Diyos. Amen? So the believers of our Lord Jesus Christ were chosen to have a new identity. Pinili ka upang magkaroon ka ng bagong katauhan, ng bagong pagkakilala sa iyo. Hindi ka basta pinili ng Diyos at ikaw pa rin yan. Hindi, binago na ang iyong identity. Yung pagkakilala sa iyo ay binago na ng Diyos. At ano ang identity na binigay ng Diyos sa iyo dahil pinili ka? Number 1, mababasa natin yan sa verse 9. Nilalatag ko yan para maintindihan nyo bakit biglang pumasok tayo sa verse 9. Sa verse 9, ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus were chosen to have a new identity. Ano yung unang identity niya na sinabi? But you are a chosen people. Ang identity mo ngayon, ikaw ay tinawag at pinili ng Diyos bilang tao. Pinili ka niya bilang tao. But you are a chosen people. At dito, makikita ho natin dito, kung papaano ka pinili bilang tao. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya ng piliin ng Diyos, hindi accidentally na napili ka. Accidentally napili ka. Bakit? Hindi ka accident na napili para maging believer ng ating Panginoong Hesukristo. Pinili ka, kaya napasama ka sa mga lahing pinili ng Diyos. Okay? At pinili ka ng Diyos, hindi dahil ikaw ay mabait. Sino mga mababait dito? Taas ang kamay. Walang mabait dito. Taas ang kamay ng mababait. My God, kukunti lang ang mababait dito. Grabe. Ako ba'y nasa church? Nasa impyerno ba tayo ngayon? O nasa langit? Taas uli ng kamay ng mga taong mababait. Dumami Iba napilitan, kung di pa ako nag-encourage, hindi magataas ng kamay. Kalipitin mong katabi mo, nagtaas ka ba ng kamay? Tanungin mo siya. Pag hindi nagtaas ng kamay, sabi mo, napaka-humble mo naman. Okay? So sabi dito, pinili tayo ng Diyos, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil malinis ang buhay natin, hindi dahil matulungin tayo, o hindi dahil matuwid tayo. Pinili tayo ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Dahil lang sa biyaya ng Diyos, pinili tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi dito sa verse 9, but you are a chosen people. Kayo ay mga piniling bayan. Kasi bayan, dahil marami nga.
Okay? Pero hindi city yan. Tumutukoy sa tao yan. You are a chosen person. Parang ganun. Anong pangalan mo? Cyrus ka ba? O you are a chosen Cyrus. Parang ganun. I am chosen. Sabi sa tabi mo, I am chosen. Pinili ka ng Diyos. At ang tanong, kailan ka pinili ng Diyos para ikaw ay mapabilang sa pamilya ng Diyos? Kailan nangyari yun? Kailan nangyari yun? Ang sabi ng Ephesians 1 verse 4, hindi pa tayo tao. Hindi ka pa lumilitaw. Bakit? Dahil wala pang mundo. Wala pang universe. Wala pang earth. Wala pang buwan. Wala pang araw. At wala pa ang lahat ng bagay na ating nakikita sa paligid. Hindi pa nag-i-exist ang universe. Hindi pa nag-i-exist ang mundo. Anong sabi sa Bible? Pinili na tayo ng Diyos. Hallelujah. So, alam ng Diyos, lilitaw ka. Hindi alam ng magulang natin kung anong uri ang magiging anak nila. Ngunit ang Diyos, nalalaman niyang lilitaw ka na maging tao. Hindi pa niya nililika ang buong universe. Nakita ka na ng Diyos. Grabe, no? Ibang klase ang katalinuhan ng Diyos. Talagang omnisapiens ang Diyos. Di ba? Iba, alam niya, kapatid, ang past, alam niya ang present, alam niya ang future na magaganap. Nakikita niya. Hindi pa nangyayari, nakikita niya, it is as if nagaganap na. Pero future pa lang yun. Ganun ang Diyos. Okay? Omniscient ang Diyos. Nalalaman niya ang lahat. Walang natatago, kaalaman o pangyayari sa Kanya. Kaya hindi ka pa tao, nakita na niya ang hugis mo. Alam niya na ikaw, kapatid, ay Kanyang pipiliin. Kaya kailan ka pinili ng Diyos? Ephesians 1:4, for He chose us in Him before the creation of the world. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Bago pa ginawa ng Diyos ang mundo, sabi ng Pinoy version, pinili na niya tayo. Ikaw ba'y masaya na pinili ka ng Diyos? O napakalungkot mo? Nung yan ay tinuturo ko sa iba, sayang-saya sila. Dito, iba. Grabe, ang tigas ng mukha. Parang walang kasiyahan sa puso nila. Parang hindi buhay yung salita. Baka hindi ikaw ang ina-addressa ng message na to. Baka yung katabi mo at hindi ikaw. Dahil siguro baka hindi ikaw ang pinili ng Diyos. Kasi kung pinili ka ng Diyos, may witness yun sa heart mo eh. May patotoo yun sa heart mo. Yes. Parang may lumulukso. Nung sabihin, pinili ka ng Diyos bago pa lamang lalangin ang mundo. Yung ibang napapaiyak pa eh. Akala mo, nakaupo lang, nakikinig ng ipinangangaral ko yan, pinili ka ng Diyos. Akala mo naalala niya yung problema niya o naalala niya wala pala siyang pamasahe pa uwi kaya naiiyak siya. Hindi. Kasi nagpapatotoo yung Holy Spirit sa puso niya. Amen po ba? Kasi kung walang confirmation sa heart mo, yung naririnig mo, ibig sabihin, mukhang hindi ka pinili. Kasi dapat there should be a confirmation from your heart. Yes, tama. Nangungusap ang Holy Spirit sa iyo. Oo anak, pinili nga kita. Bago pa lamang lalangin ang sanlibutan, ay pinili na kita. Amen? Oh, yan. Yan po, napakalagang bagay. Kaya sa gitna ng mga pagdurusa at pag-uusig ng mga Christians noong unang panahon, thousands of years ago na po, yung letter na yan na sinulat ay thousands of years ago. Kaya balikan ninyo yung nakaraan. Mag-throwback ka sa nakalipas na kasaysayan. Kasi ang Bible, hindi po kahapon lang sinulat. Thousands of years ago na po yan na naisulat yung sulat ni Pedro. Hindi pa po modern nung panahong yun. Hindi pa po accepted ang Christianity during that time. Pag naging Christian ka, malamang kung ikaw ay nagtatrabaho, tanggal ka sa trabaho.
At pag nalamang Christian ka, kinukonfiscate lahat ng ari-arian mo. Kasi galit na galit sila kay Jesus Christ. Eh siyempre, ikaw, kung dumaan ka ngayon sa ganung bagay, di ba, parang gusto mo nang bumigay. Kung hirap naman ang problemang ito. Tapos marinig mo, sumulat si San Pedro sa atin, kayo'y pinili ng Diyos. Bibigay ka ba doon? Siyempre, hindi ka bibigay sa problema. Panghahawakan mo yon. Pinili ako ng Diyos. At ang ikalawa po, kapatid, na identity natin is a royal priesthood. Ang sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 9, but you are a chosen people. Okay, bago tayo dumako sa ikalawa na babanggitin ko, bagamat nasa harap na, ay yun ang panghawakan mo sa sarili mo. Pinili ka ng Diyos. Kasi kailangan paniwalaan mo yan. Pag hindi mo, kaya nga yung inuna, pag hindi mo pinulang pinili ka ng Diyos, konting pitik lang ng problema sa'yo, tataob ka na. Hindi ka na makikita pa sa ganitong gawain. Sabihin na down ka. At inisip mo, pinabayaan ka ng Diyos. Hindi ako mahal ng Diyos. Nag-iisa na lang ako sa buhay ko. Hindi. Pinili ako ng Diyos. Pinagdadaanan ko ito kasi dapat mabasa mo yung sinasabi ng John chapter 15. Kung ikaw ay taga-sanlibutan, mamahalin ka ng sanlibutan. Pero kung hindi ka na taga-mundong ito, ikaw ay uusigin nila. O, diba? Uusigin ka ng mundo. Mga kapitbahay mo, galit sa'yo. Ka-office mate mo, asar sa'yo. Schoolmates mo, kung ikaw estudyante, nilalayuan ka. Wala kang maging close. Sa pamilya ninyo, dahil di sila dumadalo sa itong pagtitipon, lagi na lang may puna sa'yo. Lagi negative sila sa'yo. O, dumalo ka pa. Wala naman nangyayari sa buhay mo. Ganon. May ganoon. Pinipersecute ka nila. But in spite of that, huwag kang magpamove sa mga ganong bagay dahil ikaw ay pinili ng Diyos. Eh, kung pinili ako ng Diyos, bakit ako dumadaan sa maraming problema? Eh, ang sabi ni Hesus Kristo sa John 16:33, nasaan ka ba ngayon? Nasa mundo ka, di ba? In the world, you shall have tribulations. Yun ang salita nun. Si Jesus. Sa mundong ito, magkakaroon kayo ng maraming kahirapan. Oh, so nagtatanong-tanong ka sa sarili mo, kung pinili ako ng Diyos, bakit marami akong mga kahirapan? Di kasi nagbabasa ng Bible eh. Ang binabasa mo, ibang book, Facebook, hindi Bible. Di ba? Totoo po yan. Ang daming Kristiyano, hindi po sila Bible reader. Kaya, napakarupok ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Marami sila mga question, kaya hindi sila maapoy sa paninilbihan nila sa Diyos. Para bagang pagdilingkod sa Panginoon, hindi masyadong mainit na mainit, no? Bahagya lang. Medium lang yung init niya. Kaya hindi masyadong umaapekto yung apoy na meron siya sa maraming tao. Kasi kulang sila sa pagbabasa ng Biblia. Mas maraming oras sa ibang bagay ang binabasa, hindi ang Bible. Kaya kulang sa kaalaman. Ang daming question. Pinili ako ng Diyos, bakit kung pinili ako ng Diyos, puro maginhawa lahat. Maganda lahat. Teka muna, si Yesu Cristo nagsabi, sa mundong ito, marami kayong tribulations. Oh, ano sabihin ng tribulations? Di ba? Kahirapan. Oh. You shall have tribulations. Kaya ang magtiis hanggang sa wakas ay madiligtas. Yung salitang na yun ng Panginoon, saan ginagamit yung magtiis? Sa mga kahirapan. Di ba? Yun sinasabi ko sa inyo. Kaya ang Christian life ay hindi yung parang hihiga ka sa bed of roses. Na nakahiga ka sa isang kamang punong-puno ng rosas. Yung para bagang napakasarap ng pagiging Kristiyano. Hindi po. Noong unang panahon, hindi ganun ang naranasan ng mga early Christians. Napakahirap maging Kristiyano noon, pero lumalaganap ang Kristyanismo. Bakit? Because there is a Holy Spirit na nagsusustain sa kanila. Amen?
At si Jesucristo ang nagsabi, mapalad ang mga inuusig dahil sa akin sapagkat mamanahin nila ang kaharian ng Diyos. Si John Wesley, noong pong hindi na siya inuusig, kasi alam niyo mga early Christians noon, katulad ni John Wesley na nabuhay noong taong 18th century, siya ang founder ng United Methodist Church. Ginamit siya sa malaking revival sa England. Kaya ang England ay naligtas sa tinatawag na revolution. Kasi nagsimula sa France yung revolution, kaya yung mga mahilig magbasa ng history about the French Revolution. Pinatay ang hari, ang reyna, ang prinsipe sa France. Nag-aklas ang mga mamamayan ng France dahil sa corruption sa monarchical system of government. At doon, kapatid, pinasok nila ang palasyo, pinatay ang hari, mga mamamayan po yan. Pinatay ang hari, pinatay ang reyna, pinatay ang prinsipe, mga prinsesa. Yun po nangyari. Kaya ngayon, ang namumuno sa France ay hindi na si King Louis IV. Napatay na yun kundi prime minister na. Hindi na sila monarchical form of government. Lumalaga na po yung sa Europe, yung ganung sistema. Kaya, napipinto na magkakaroon po ng pag-aaklas sa England. Nagkataon namang si John Wesley ay ginamit ng Diyos. Siya po yung mama na yun, kapatid. Na kung saan ay nabasa niya yung sinasabi ko sa Mateo 5, talatang 10. Mapalad ang mga inuusig dahil kay Kristo, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya nung hindi na, kasi pag siya'y nangangaral, mga nagbabato ng dumi ng tao sa kanya, dumi ng hayop, binabato siya. Mga naglalakihang bato, binabato siya, nakakailag siya. Minsan nga, doon sa history ng kanyang buhay, natamaan siya sa ulo, putok ang ulo niya. Pangangaral. Kung ikaw ay batuhin ng ganun, magpapatuloy ka pa ba? Di ba? Tingnan nyo, parang si Charles Kirk, yung namatay na isang apologist, kilalang kilala yun. Kung hindi mo kilala, ibig sabihin, iba yung pinagbabasa mo, mga walang kwenta. Ito yung taong na binaril na yun, di ba? Sa video mismo. Nagsasalita siya sa University of Utah, di ba? Sa US. Tinamaan siya dito, napaigtad siyang gano'n. Ang daming tao nakikinig sa kanya Dahil siya po ay isang apologist, defender of the Christian faith. Talagang walang compromise sa kanya. Basta mga LGBTQ, inaano niya, talagang tinutuligsa niya yan. No? Yung mga atheist, nilalabanan niya, lalo sa mga schools, marami mga estudyante, di niwala sa Diyos, nakikipagdebate po siya. So, nung mamatay siya, marami ang lumitaw, nagdumit sila ng mga Charles Kirk ang nilagay nila sa kanila. Sabihin, hindi pa patay. Marami ang babangon. Ganun po ang Kristyanismo, maging nung unang panahon. The more na meron pong inuusig, the more na dumadami ang mga mananampalataya. At ganun si John Wesley. Si John Wesley kasi, nung nakita niya na hindi na siya inuusig, pumunta siya sa kahoyan. Nag-pray siya, Lord, send persecutors to me. Yun ang prayer niya. Tayo hindi Ang ating prayer, Lord, give me this and give me that. Pero siya, send persecutors to me. Nakita siya nung mga galit sa kanyang pangangaral. Kumuha sila ng malaking bato at hinagis nila. Haging si John Wesley. Tapos, nung nakita siya ni John Wesley, tumayo si John Wesley, nagtakbuhan yung mga kasi alam nila, kasi malaking tao si John Wesley, akala nila babawian sila ni John Wesley. Pero napahinto sila nung nakarinig sila ng nagsisisigaw, thank you Lord, I am a true believer of Jesus Christ, thank you Lord. Tuwang-tuwa siya nung siya'y usigin na may bumato sa kanya. Kasi sabi niya, yes, ako pa rin ay anak ng Diyos. Ako pa rin ay mananampalataya ng Diyos dahil may nagagalit sa akin dahil sa pag-share ko ng mabuting balita. Amen? So yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kasi pag sinabing chosen, alam mo sarili mo, you belong to God's family. Alam mo, you are saved. Amen? Kasi pinili ka ng Diyos Pero yung mga pinili ng Diyos, dumadaan yan sa katakot-takot na problema at pag-uusig. Kaya kung hindi ka pa nakakaranas, ipag-pray mo.
Na dumaan ka sa mabibigat na pagsubok sa buhay mo. Hindi po kasi ang Kristiyano ay ate lang tayo every Sunday, nakaupo dyan, ang sarap ng buhay. Magtatrabaho ka Lunes hanggang Saturday, pasok ka sa school, wow, sarap ng buhay, walang problema. Hindi ganyan ang tunay na Kristyanismo. Study the history of the church. Iba po ang pamumuhay ng mga Kristiyano ng panahong yun. Pinangahawakan nila, chosen sila ng Diyos. Kung kaya't alam nila sa sarili nila, ang mga pinili ng Diyos ay inuusig na katulad ni Kristo. Anong sabi ng John chapter 15, verse 19? I have chosen you out of the world, therefore the world hates you. Pinili ko kayo mula sa sanlibutan at namumuhi sa inyo ang sanlibutan. Kasi pinili ka ng Diyos. Pag hindi ka pinili, yung mga taong sugarol, mga taong manginginom ng alak, mga mamatay tao, close na close sa'yo yun. Kung ikaw ay hindi ka pinili ng Diyos. Pero kung pinili ka ng Diyos, mamumuhi sila sa'yo. Ano ka ba? Kunting kumbot lang, praise the Lord ka agad. Praise God. Ano naman to? Nakapapa-praise God. Ano nangyari? Naku, Lord ka na naman. Ganun po ang mga, ayaw nilang marinig yung mga ganung bagay. Kaso, ang gusto nilang marinig, ay, kabayo. Diba? Yung mga salitang ganun. Okay? So, yan po. Kaya, you are a chosen people of God. Amen. So, ikalawa, kapatid, hindi lamang tayo ang ating new identity, we're not just chosen, but a royal priesthood. Ang tindi nito. Ito kailangan mong makilala sa buhay mo. Hindi ito binobola ko kayo, kaya nga nagbibigay kami ng talata sa Bible para po tignan ninyo. Pero alam niyo po, ang mga taong o Kristiyanong hindi nagbabasa ng Bible, kahit pakitaan mo ng verse sa Bible, di sila interested. Kaya kami noon, bago akong Kristiyano, talagang bumili agad ako ng Bible. Pag nangangaral ng pastor namin, hindi pwedeng walang notebook at wala akong dalang ballpen. At hindi ako pwedeng kausapin kasi magagayat ako dahil ako talagang sumisigaw pa ako, Amen! You are a royal priesthood. Amen! Amen! Sumisigaw-sigaw pa ako. Kasi bakit? Nabasa ko sa Bible yun. Tapos pinaliliwanag maigi, sinusulat ko yung paliwanag. Sabi ko, share ko yan sa mga makikita kong, mamimit kong Christian. Tayo pala ay mga maharlikang pare. Hallelujah! May lahi ka palang dughong bughaw. O tingnan mo, malaman mo, royal, pag sinabing royal, hindi ba royal spaghetti, ha? Pag sinabing royal family, ibig sabihin kabilang ka sa pamilya ng hari. Praise God. Malaman mo, ikaw pala ay may royal blood. Hallelujah. Hindi may royal spaghetti, kundi may royal blood ka pala. Abay, aangat ang pananampalataya mo. Kasi minsan, ang baba ng tingin ng tao sa sarili niya, lalo na kung Christian ka, napakakimi mo at malaman nilang, sige, sa isang pagtitipo, reunion ng family nyo. Sino nais pwede mag-lead sa prayer? Sasabihin, may bumulong. Yun, born again Christian. Ikaw, parang inisip niya, hindi siya dapat mag-lead sa prayer. Napakababa kasi ng tingin mo sa sarili mo. Samantalang ang Bible nagsasabi, ikaw ay lahing bughaw na dugo. May lahing hari ka. Kaya yung upo, tignan mo kung upong hari yan, upong reyna, upong prinsesa. Tignan mo, kung upong alipin ang nakikita mo sa katabi mo. Di ba? Amen? Dapat upong hari, upong prinsipe. Paano ang upong prinsipe? Sa mga lalaki. Paano ang upong prinsesa? Paano ang upong hari? Ayan nga sabi ng Bible, you are a royal. Doon muna sa royal, bago pa yung priesthood, royal. We are royalty. Ibig sabihin, kapatid, ay meron tayong lahi na pagiging hari. Paano tayo nagkaroon ng lahing pagiging hari? Una, sa kultura lang natin dito sa Pilipinas. Nung una, bago ma-discover ni Ferdy Magellan ang Pilipinas, meron na pong gobyerno sa Pilipinas. Alam niyo ba yun?
Kaya yung Philippine Constitution natin na sinulat ni, Philippine History, sinulat ni Gregorio F. Saide, kulang po yun eh. Kasi parang ang magsisimula lamang ang gobyerno sa Pilipinas, nagpumasok na po ang mga Espanyol dito at sila na po ang siyang namahala. Hindi po, before the advent of Ferdinand Magellan sa Pilipinas ay may gobyerno na at ang sentro ng government ay ang Sulu. Pinamumunuan ng mga raha. Pinamumunuan ito ng mga royal blood, mga sultan o ng mga lakan. Yan po. Kaya sa Maynila, di ba? Kaya may doon tayong may pangalan doon sa Tondo, Raha Sulaiman Street, di ba? Kasi sa Maynila, si Raha Sulaiman. Yung salitang Raha, royalty title po yun. Kaya ang Pilipinas, kapatid, may royal blood. Ang mga Pilipino may royal blood. At nakita ko sa research na yung pinuntahan nilang isang lugar na nire-report kay Haring Solomon na nakakuha sila ng maraming ginto. Base po sa na-research ko, Pilipinas po pala yung napuntahan ng mga tauhan ni Haring Solomon na nakakita sila ng maraming ginto. At alam niyo po kapatid, ngayon, nandoon sa Ayala Museum sa Makati, yun pong pagpapakita ng isang babae na meron pong lahing dugong bughaw at nababalutan po ang daming mga gold sa kanyang katawan. Yun po ang pinagmulan ng Pilipinas. Kasi mo sa katabi mo, ikaw ay may lahing bughaw. Amen? Hari. Amen po ba kapatid? Yan yung sinasabi po sa kasaysayan natin. Kaya yung pong Sultan Kiram, dyan sa Sulu, kaibigan siyang matalik ng emperor ng China during the 14th century. Kaya pag dumalo kayo sa China, may rebulto po doon ng isang sultan mula po sa Sulu bilang pagkilala ng emperor ng China na ang Pilipinas ay separate sa China. Ngayon, kiniklaim ng China kasi, amen? Na tayo daw ay province ng mga Chinese kasi nasakop-sakop tayo yung Western Philippine Sea natin. Totoo po yan. Magkakamali sila. Dahil yung dalawin nila yung rebulto ng isang si Sultan Kiram, the Senior, no? Na meron po doon mismo sa China. So, bakit kaibigan? Kasi pumupunta maraming Chinese dito sa Pilipinas, nakikipagtansa. Saan sila muna dadaan? Sa Sulu. Dahil nandoon ang central government ng unang panahon. Diba? Yung mother ko, may lahing Datu sila. Kaya ang kanyang single name, ang mother ko ay Rosita Daaka. Tinanong ko mother ko, Nay, ano yung sabi ng Daaka? Datu Aka. Yun ang aking lahi. Sabi niya, si Datu Aka. Yung mga Datu, royalty yan eh. Amen? Kaya nung nasa Luneta kami ng anak ko, ano yan eh, Pasko yun. Gusto namin mamasyalan doon, lakad-lakad lang kami. Marami, di ba sa Luneta, maraming mga iba-ibang mga parang rebulto nung mga sinaunang mga datu o mga leader nung araw sa Pilipinas. Nakita namin si Datu Aka. Sabi niya, pa, ito si Datu Aka na sinasabi ni Lola. May lahi pala tayong Datu. Royalty. Ikaw, mga royal tayo. Kaya dito sabi rito, sa Kristiyano natin, nire-redeem yung royalty. Amen? Hindi ka man maging kabilang sa pamilya ng mga datu, pero ikaw ay mananampalataya ni Kristo, meron kang royal blood. Amen. At hindi lamang kapatid na tayo ay royal family, kundi priesthood. Tayo po pala kapatid ay mga pari.
Kasi nung lumaki tayo, inisip natin ang mga pari, yung mga sa Roman Catholic, nakadamit ng puti, di ba? Parang nakasaya ng puti yung iba. At tapos ang gagawin natin, nung araw ng bata pa ako, papasok sa isang cubicle, tapos magsasabi ng mga kasalanan, kukumpisal dun sa pari. Tapos sabihin ng pare, ito ang gawin mo, manalangin ka ng 10 ama namin. Di ba may ganun? Kino-confess mo sa pare yung mga kasalanan mo. Nang mabasa ko ang Bible, hindi pala sila lang ang pare. Bawat isang mananampalataya ay pare ng ating Diyos na buhay. Saan makikita? Yan, sa Revelation chapter 5, verse 10. Verse 10 muna tayo. Bago yan. Sige, balik mo yan. Ano ang sabi? You have made them to be a kingdom and priest to serve our God. And they will reign on the earth. Ginawa daw sila na kaharian. Pag sinabing ang kingdom, si Basilia, pwedeng kingdom or king yan eh. Ginawa silang hari at mga pare. Sino yung mga ginawa na mga hari at pare ng Diyos sa verse 9? Kasi bago mag-verse 10 ay verse 9. Tingnan natin ang verse 9. Ito yung mga taong tinubos sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sino ba ang mga tinubos sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo dito? Oh, kung ikaw ay, anong sabi dito? Isang awit yan na narinig ni John sa langit. You are worthy to take the scroll and to open its seals because you were slain. Sino ba yung pinatay? And with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. So, sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, tinubos niya ang tao. Amen? Sa pamagitan ng kanyang dugo. At ito mga tinubos niya pagdating sa verse 10, sila'y ginawang mga kaharian o ginawa silang hari at priest to serve our God. So, sino yung mga tinubos? Taas mo ang kamay mo kung tinubos ka ng Panginoon. O ang ganyan, nakasanla ka pa. Tinubos tayo at ginawa tayong hari at pare. Kaya makita ho natin dito mga minamahal, ang gawain po ng priest sa matandang tipan, ang mga pari lamang ang lumalapit, maaring lumapit sa Diyos. At kung hindi ka kabilang sa lipi ni Levi at ni Aaron, hindi ka po pwedeng maging pari. Yun po ay sa matandang tipan. Ang pari lang ang pwedeng pumasok sa banal na lugar ng templo at sa kabanal-banalang lugar na iyon ng templo. Ngunit nang dumating si Lord Jesus Christ, ang sinumang sumasampalataya kay Lord ay nagiging pari. Okay? So lahat ng mga tunay na mananampalataya ni Kristo ay mga priest. Meron ng direktang paglapit sa Diyos. Kasi ang gawain ng mga priest sa Old Testament ay i-represent ang mga tao sa Diyos sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa mga nagagawang kasalanan ng tao. Kaya pag ang tao po ay nagkasala, kukuha siya ng hayop at ibibigay niya sa priest. Ang tawag doon ay trespass offering. Sa Old Testament yan. O kaya sin offering. At yung pari na yon ang maghahandog sa Diyos para yung tao lumapit sa Kanya ay mapatawad. Yan, dyan hinango ng Roman Catholic Church, yung pagkukonfess sa pari. Para siya yung mediator. Kaya pag naghandog na yung pari, ng handog na susunugin, napatawad na yung pong tao na yun sa kanyang mga nagawang kasalanan. Ngayon, ang tanong, kailangan ba tayong mag-confess ng kasalanan sa pari? Dahil ang pari ay may direct access to God. Hindi na. Kasi tayo mismo rin pari eh. Pari ka na rin eh. Paano kung babae? Para. Pari ka na rin eh. Sabi ng Bible, ikaw ay pari. Amen? Kaya nung may kinasal ako, galing pa sa abroad, na-request lang ako na mag-officiate. Marami mga, hindi pa mga Roman Catholic doon, tawag sa akin si Father.
Kayo po ang pari. Umuho ako. Oo, kasi nasa Bible, pari ako rin eh. Amen? Yun po yun. Sabihin, ikaw ay may direct access na lumapit sa Diyos. Kaya nga, bawat isa sa atin ay may karapatan na dumirekta sa Diyos para ihingi mo ng tawad ang mga kasalanan mo, hindi dahil sila ay pari, kundi bawat isa sa atin ay pari rin. Kaya, ang pagiging pari natin sa bagong tipan ay kakaiba. Ibig sabihin, tayo po kapatid ay may dugong hari na pari. Ibang klase. Ikaw ay isang kabilang sa royal family na mga pari. Grabe to. At ang ikatlo na new identity mo kay Christ, pinili ka ng Diyos para maging isang banal na bayan. A holy nation. 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, and a holy nation. Yung salitang holy, hindi ibig sabihin wala ka nagagawang kasalanan. Kasi minsan, ang mababaw yung ating pagkaunawa sa salitang holy. Ang holy sa atin, yung bang walang nagagawang kasalanan ni kahit katiting. Hindi po. Ang salitang holy, sa wikang Greek, ito po ang pinagmulan ng salitang holy, wikang Griego na hagios, which means set apart or consecrated. Yun po, kapatid, ang kahulugan ng banal. So, pag sinabi po na ang kahulugan ay set apart, ibig sabihin po ay inihiwalay o kaya ay consecrated, ibinukod o itinilaga. Hiniwalay ka, kapatid. No? Ikaw ay ibinukod. Ikaw ay itinalaga. Hindi isinama sa karamihan. Yun pong ibig sabihin ng holy. At yung nation, yan, sa Greek word ay ethnos, which means a multitude of people with common denominator. Ang nation, katulad ng Christian, pagiging mananampalataya ni Kristo, ano yan? Ethnos yan. Kasi meron tayong common denominator. Pare-pareho tayong sumasampalataya kay Jesus Christ. Yung iba naman ay meron silang common interest. Yung ethnos, yung iba ang interest nila, gusto nilang mag-bike. Kaya nabubuo sila ng grupo ng mga bikers na pumupunta sa iba malayong lugar, mga 1,000 na sila ata o 1,500 eh. Yung iba na motorcycle. Ethnos yun. Ibig sabihin, mayroong common interest. Grupo ng maraming tao na nagkakaisa sila sa isang interest nila. Okay? Not necessarily, pag sinabi pong ethnos, ay bansa agad yun. Parang bansang Pilipinas. Pero pwede rin yun. Kasi nakalagay dito, may common culture, common language. Diba? Katulad ng mga Kapampangan, diba? May common language yan. Mga salitang Ilocano, may mga common language sila. Ethnos ang tawag doon. Merong pinagkakasunduan. Amen? Na isang bagay. So, kaya, sinabi tayo kapatid, tinawag tayong holy nation. Ibig sabihin, meron tayong pinapagkasunduan eh. Naniniwala tayo si Jesucristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya ethnos po tayo, multitudes of people. Pero tinawag na banal. Bakit? Upang mamuhay ng kakaiba dito sa mundo. You are chosen to be holy. Ano yung sabihin ng chosen to be holy? Ito yung bago mong identity. Ikaw ay pinili ng Diyos upang ihiwalay o ibukod sa karamihan. Bakit? Upang mamuhay kang ibang-iba kesa sa mga taong namumuhay sa mundo. Sa pamagitan ng iba ang taste mo. Pagdating na sa pananamit. Ayan. Papuntahin mo sa bilihan ng damit ang isang mananampalataya ni Kristo, yung tunay, born again. At yung isang taong hindi pa saved. Pamiliin mo sila ng damit. Makikita mo agad yung difference. Iba yung taste ng tao pong nakakilala kay Kristo. Halimbawa, nakita yung isa, ang haba ng slit hanggang dito, halos makikita na yung kanyang tinatago. Tapos, low plunging.
Kita yung pisngi ng papaya niya rito. Oh, yun ang pipiliin yun. Iba ang taste ng mundo. Pipiliin niya yun. Medyo seductive eh. Ito. Pero yung isang Christian, ang tinignan niya agad, naku, nakakahiya kung ito kukunin ko kasi kay Lord, dapat presentable ako sa mga tao. Hindi dapat ako nagpo-promote ng lust. Kaya, close neck ang pipiliin ko. So, ibang-iba siya. Pwede sabihin sa kanya, ay, si Maria Clara ka, ginaganon. Yung mga ganon, Maria Clara ka. Kasi iba yung taste mo eh. Kakaiba ka, binukod ka ng Panginoon sa iba. Para sa klase rin namin noon, sa quantitative techniques in decision making. Kami ay 3 o 4 kaming mga born again. Doon sa klase daw, umaabot ng 60 people. Ang gulo ng klaseng yun. Pero kami napuna ng professor namin. Kaya kami kinilala, sabi, sa lahat ng mga estudyante ko na nandito sa lugar nito, 4 lang ang tahimik dito at hindi maingay, hindi magulo. Pinatayo kami. Inaklaris kami ng professor namin kasi kami lang yung mga born again Christian doon na tahimik at hindi magulo. Yung iba naman, pagpasok, talaga magbabatuhan pa. Yung mga estudyante, kala mo sa elementary pero college na. Nasa 4th year college na ako noon, kala mo ang mga ugali, puro mga parang elementary o kinder na ang ingay-ingay. Ang gulo-gulo, habulan dito, habulan doon. Nagpapatintero pa sila doon sa loob ng klase pag wala pa yung profesor. Pagpasok ng profesor, ang gulo-gulo ng mga... Tapos napupunan niya kami pala, kami nasa unahan nakaupo, 4, tahimik lang. Kasi mga nakayuko, nagpe-pray kami. Pag wala pang klase. Ganun eh. Iba, sabi ka, ibang-iba ka. Kaya isasama ka sa karamihan, grabe, kitang-kita agad ang pagkakaiba sa iyo. Ito, ibang klase ito. Different. Why? Kasi, iniwalay ka eh. Ibinukod ka sa iba. Hindi ka katulad ng iba. Nakuha niyo, kapatid? Iba ang taste mo sa mga pamumuhay mo, sa pagsasalita mo, ganun po yun. Kasi ang layunin niya, kung bakit ka ibinukod, ay upang ipakita mo sa mundo ang katangian ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi nakikita eh. Amen? Nakikita ba ang Diyos? Hindi nakikita ang Diyos. Ngayon, para makita ang Diyos, ibinukod tayo. Namumukod tangi upang makita nila, ganyan pala ang Diyos. Yes, ganyan ang karakter ng Diyos. Halimbawa, may binubugbog na tao, iniwan na marami tao, tinigal, kawawa naman, wala namang ibang tumutulong. Ikaw yung lumapit, ikaw yung nagdala sa ospital. Yung iba, puro bibig lang, kawawa naman. Diba? Lapitan mo, sugod din yung sa ospital, puro si kawawa lang eh. Diba? Pero ikaw, hindi. Kaya sabi nila, ibang klase ka. Amen? Ibang klase ka. Yan po ang ibig sabihin ng holy nation. No? Yan ang bago nating identity. Upang ipakita ang katangian ng Diyos. Ipakita ang pagkakaiba ng mga naglilingkod sa Diyos at ng mga hindi naglilingkod. Pagdating ng linggo, ang mundo, saan punta sila? Kung may karerahan, punta sila sa karerahan. Pero tayo, nasa church, maghapon pa ang iba. Iba. Ibang klase yun. Di ba? Yung iba, nasa bahay lang, prepare na nasa bahay. Nasa bahay nga, nakataas ang 2 paa, hawak ang cellphone, siya cellphone. Ganun ang ugali ng marami. Di ba? Pero ikaw, ibang-iba ka. Kahit umulan, nasa church ka pa rin. Hallelujah. At yung iba, maghapon pa, umati na nga ng morning, nasa afternoon pa, kaya sabi nila, naku, kung lalakpas ka pa sa langit niyan. Kasi iba katangi-tangi ka. Kaya wag mong i-expect na lahat ng tao katulad mo. Hindi, iba po. At dahil kaiba ka, napupuna ka nila. Diyan papasok yung pag-uusig. May inuman, yayaan, hindi ka sasama sa inuman. Bakit? Ibinukod ka ng Diyos eh. Oo, saan ka pupunta? Kailangan ko umuwi agad. Pupunta pa tayo sa bar eh. Diba? Magano muna tayo, magmamamam muna tayo. Hindi na. Hindi na po yun.
Kasi kakaiba ka na. Amen? Katulad kung may tindahan ka, may tinda ka siyang ilang linggo. Sa lahat ng mga nagtitinda doon sa palengke, ikaw lang paglinggo ang hindi nagtitinda ng morning. Bakit? Nasa church ka mo. Pero the rest sila, hindi nila maiwan yun. Ang sasabihin nila, itong tanging born again na ito ang kakaiba eh. Pag araw ng linggo, hindi nagtitinda ng umaga dahil nasa church siya. Makita agad yung difference. At tingnan mo, nandito ngayon si Brother Christopher, Christian tuloy sabihin ko, si Brother Christopher. O, hindi muna siya nagtinda, sarili niya, ng isda. Isda ang tinitinda niya. Nasa church. Yun ang sabihin ng pagkakaiba na gustong ipakita. Kaya sa buong palengke, kilalang-kilala ka, ikaw ang kakaiba sa lahat sa kanila. Dahil pagdating sa linggo, sarado ang tindahan, nasa church ka ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpak naman. Yan po yun. Ikaw yung kakaiba. At ikaw yung kakaiba, may pasok, pag-araw ng linggo sa trabaho, ikaw yung lagi nagpapaalam, baka naman po pwedeng gawin ko nilang Lunes po yung akin pong rest day. Para po maka-attend ako sa church namin. At sasabihin ng supervisor, tanging ito lang ang nagpapaalam sa akin tuwing linggo. Anong meron sa kanya? Kakaiba siya. Di ba? Nalaman niya, born again Christian pala. Kasi mabupunan ng tao yun eh. Meron siyang something different from other people. Pag araw ng linggo, laging lalapit na yan. Friday pa lang. Kung lalaki, sir, baka pwede pong mamove ko yung aking rest day. Monday na lang po. Kasi linggo po may assignment ako. May church po kasi. Hindi sila nahihiyang lumapit. Pero mapupunan ng supervisor nila yon. Ito lang ang laging sa akin lumalapit. Gusto lagi pag linggo, ayaw niyang pumapasok. Gusto niya nasa church siya. Kasi yun po sinasabing holy nation. Kakaiba ka sa iba. Binukod ka ng Diyos. Hindi yung hindi ka nagsasalita kahit linggo, nandiyan, hindi ka na makaka-attend sa church. At nandihan niyo po kapatid. Kaya may mga ibang kapatiran nung araw na mainit pa sila sa Panginoon, na ipatotoo nila rito, pagag-apply sila ng trabaho at sinabing may pasok ng linggo, hindi nila tatanggapin. Sana ganun pa rin yung stand nila. Hindi na tatanggapin yung trabaho pag pinapapasok sila ng araw ng Sunday kasi they devote Sunday as the Lord's Day para sa kanila. The day of serving God. Yun ang tawag holy nation. Holy means set apart or consecrated. At ika-apat, na bagong identity ng isang pinili ng Diyos, ang sabi, God, you are God's own people. Ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Wow, grabe. Ikaw ay pagmamay-ari ng Diyos. Hindi ka pagmamay-ari ni Satanas. Kaya wag lalabas sa bibig mo na lagi ka nalang sinusundan ni Satan. Pastor, pagpain mo ako kasi parang may sumusunod-sunod sa akin. Sino si Satanas ata yung masamang espiritu? Hindi sila pagmamay-ari. Ang pagmamay-ari sa iyo ay si Jesus Christ. Yan ang bago mong identity at hindi ikaw ang nagmamay-ari sa sarili mo din. Wala kang karapatan sa sarili mo. Hindi na ikaw ang owner. Ang owner ng sarili mo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang tanong, paano tayo naging pagmamay-ari ng Diyos? Paano tayo naging pagmamay-ari ng Diyos? Una, gusto kong ipaalam sa inyo, by creation, we are God's ownership. Sa pamagitan ng paglikha ng Diyos, alam natin, Diyos ang lumikha sa atin. Kaya lang, alam natin na pumasok ang kasalanan dahil sa pagsuway ng unang tao, ng magulang natin si Adam and Eve. Silang unang magulang natin. Kaya pumasok ang kasalanan sa mundo. Naisanla ang kaluluwa ng tao sa kamay ni Satanas. Nang makinig ang unang tao
sa tinig ni Satanas na kainin ninyo ang bunga ng pinagbabawal na pagkain. Kaya ngayon, ang ginawa ng Panginoong Diyos, kinakailangan para mabawi niya ang kanyang rights and authority sa tao. Merong magbayad. At ang nagbayad nun ay walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibinayad niya sa pagkakasanla ng kaluluwa natin sa kamay ni Satanas. Ano ang sabi ng Acts 20 verse 28? Ang sabi niya sa mga pastor mula sa Miletus, keep watch over yourselves, sabi ni Apostle Paul, and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. So yung church, alam natin, hindi building yan. Binubuo yan tayo. Tayo pala ay binili sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kung binili, hindi na si Satan ang nagmamayari sa atin, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen, mga kapatid? At sa paanong paraan, kapatid, na tayo rin ay naging pagmamayari ng Diyos? Efeso 1, talatang 13. Ang sabi, kayo rin, nakasama kayo sa mga pinili ng Diyos kung narinig nyo ang totoong mensahe, ang gospel na nagligtas sa inyo. Naniwala kayo kay Christ, kaya nilagyan kayo ng tatak. Yung Holy Spirit na ipinangako niya, yun ang katunayan ng Diyos na may-ari siya sa inyo. Ano ang katunayan na tayo pag may-ari ng Diyos? Tinatakan tayo ng Holy Spirit. Ibig sabihin, binigyan ka ng Holy Spirit. May Holy Spirit ka ba? Amen. Ang Holy Spirit, alam natin, Diyos yun. Espiritu siya na banal. At siya ay tumira at pumasok sa puso natin nang maniwala tayo sa mabuting balita. At tinanggap natin si Jesus Christ sa puso natin, kaya pumasok din ang Holy Spirit sa puso natin. Ngayon, anong katibayan? Paano mo ba mapatunayan na ikaw nga, kapatid, ay pagmamay-ari ng Diyos? Sabi, may tatak ka ng banal na Espiritu. Paano malalaman yung tatak kung meron kang Holy Spirit? Sabi ng Bible, by their fruit, you shall know them. Di ba? Matthew 7 yun verses 15 to 20. Sa pamagitan ng bunga. Anong bunga? Bunga ng karakter ng tao. Kung siya nga ay pagmamay-ari ng Diyos. Kung may Holy Spirit ka, siyempre may fruit of the Holy Spirit. Galatians chapter 5, 22 to 23. Isa sa mga fruit ng Holy Spirit ay pag-ibig. Kung puro pagkapuot, galit, at puro na lamang paghihigantian nasa puso mo, question mark yan. Wala kang fruit of love. Bunga ng Holy Spirit yun pag-ibig. Hanggang ngayon, meron kang hindi mapatawad na tao. Na-offend ka sa kanya. At iniisip mo, mortal sin yung ginawa sa'yo. Di ba? At iniisip mo, unforgivable yung kasalanan ginawa niya sa iyo. Pero kung meron kang Holy Spirit, magagawa mong mahalin ang taong ang hirap-hirap mahalin. Because of the Holy Spirit. Fruit yun. Fruit of God's ownership sa iyo. Makikita yung love sa heart mo. Sa buhay mo. Yung love makikita. Amen? Kaya nga yung tinatawag na brotherly love, dapat hayag yan sa church. Hindi yung nag-aaway-away. Nagkakaroon ng samaan ng loob. Hindi ba? Tapos, magsasalita ng masamang patalikuran doon sa isang tao. Hindi, walang fruit of love Ang fruit of love, makikita yan sa iyo. Hindi pwedeng kopehin ni Satanas ang fruit of love Amen? Hindi bagay kay Satanas ang magmahal Hindi bagay. Di ba? Kasi, ang Diyos lang ang may ganung katangian. Yung love na yun.
Kaya kung may love ka, forgive and forget. Yun. Tapos ikalawa, joy. Ayan, hindi mo mapepeke yung joy. Ang hirap po na wala naman joy sa'yo at pinapakita mo sa mukha mo, nakangiwi ka nun. Ngiwi, hindi mo maipapakita talaga yung joy at tunay na joy. Yung joy, supernatural yan. Mahahayag lang sa iyo yan sa gitna ng mga maraming pagsubok at problema. Normal sa tao ang hindi makangiti. Amen? Pag may problema, iyak ng iyak. Hindi siya makangiti. Pero magugulat ka, akala mo walang problema yung katabi mo kung grabe yung joy. Ang tindi sa pagpupuri pa lang, lumalabas sa upuan, sumasayaw pa rito, nagda-dancing in the spirit. Hindi natin alam, ang dahil palang problema ng tao. May problema pala yan, bayaran na pala bukas. Pero, hindi mo makita at maaninag sa kanya na siya apektado kasi because of the joy. That's the fruit of the Spirit. Yun ang proof of ownership sa atin. Hindi mo makikita, kaya nga sa mga Christians, yung iba nga kaya gustong maging Christian, kasi sabi nila, alam ko, mabigat ang problema mo, pero bakit parang wala kang problema? Gusto ko maging ganyan eh. Nasabihan na ba kayo ng ganun? Nung manganganak si Mrs. ko kay Pastor Jace, dinala namin sa Chinese General Hospital. Sinabihan ako ng doktor. Sabi sa akin ng doktor, naku, i-CS na natin yan. Ilang oras na, 12 hours na. Hanggang ngayon, ayaw pa lumabas ng bata. Hanggang ngayon, 1 cm pa rin, yung sipit-sipitan niya ni Pastora Isabel. Oh. Andun din, kasama ko yung mga lalaki din, mga anak din ng asawa nila. Ganun po ba? Sige po, pag-aaralan ka po. Tapos naglapitan sa akin yung mga mister, mga lalaki, asawa ng kanilang basis. Sabi sa akin, mabigat pala yung dinadala mo, ayaw lumabas ng bata, 12 hours na, baka daw maubusan na ng tubig si Pastora Isabel. Pero sabi sa akin, pero hindi namin halata sa iyo na para kayong nagpapanik na relax lang kayo. Kasi sabi ko, may Diyos ako nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Yun yung peace na sinasabi. May kapayapaan ka. Hindi ka basta nagpapanik. Ay para din noong napatoto ko sa inyo, nung kami ay galing ng Batangas, at naputukan ako ng gulong sa unahan. Tumatalon-talon na yung sasakyan. Pinapakanan na sa akin ni Isabel. Pero peace na peace pa rin ako eh. Hindi ako kung nataranta ako nun, baka gumulong yung sasakyan namin na yun. Pero sabi ko, hinay lang ako. Ikakanan ko siya. Dahan-dahan lang. Gusto niya, dali! Ikanan mo agad! Sabi ko, teka muna, sandali lang. Oh. Ganun. Kalmado ka lang. Sa gitna ng ganoong panganib, kalmado ka. That is the fruit of the Spirit. Amen? Hindi ka nag-hysterical. Walang panic attack. Walang totoong Kristiyano na nakakaranas ng panic attack. Amen? Dahil meron siyang Holy Spirit, which is the fruit of peace. Kapayapaan sa isip at puso. Kung mayroon kang panic attack, ano na yun? Demonyo na yung gumagalaw sa iyo na yun. At siyempre, may bahagi ka rin doon. Kulang ka ng trust and confidence in God. At ang sabi, patience. Ayan. Pagtitiis. Kaya bang pagtiisan yung asawa mo? Kaya bang pagtiisan yung brother and sister na yan na lagi na lamang ikaw binubuli? May ganun. Kaya mo bang pagtiisan yung kahirapang pinagdadaanan mo sa iyong buhay? The fruit of kindness, yung pagiging mabuti, no? Kabutihan, pagpapakita ng kabutihan. You are very kind, magalang sa tao, hindi bastos. Yun, fruit of kindness. Pag nakita mo na yung tao may mabigat na dala-dala, sandali ka agad sumasalubong at kinukuha mo. That is kindness. Fruit yun. Hindi mo pwedeng kopyahin yun. Amen?
Hindi ka magagawa ni Satanas na kopehin yung fruit of kindness na yun basta-basta. At ang sabi, goodness and faithfulness. At yung dulo, meekness and self-control. Yung pagpipigil sa sarili. Fruit yan. Yan po yung 9 fruit of the Holy Spirit na nagpapatunay kung ikaw nga ay masasabi nating owner ka nga ba ng Diyos. At ikalima, yung new identity mo, pinili ka ng Diyos bilang proclaimer of God's greatness. This is your new identity. Hindi pwedeng tahimik ang Kristiyano na hindi ka nagsasalita sa mga kamag-aral mo, sa co-office mate mo, sa pamilya mo, hindi mo pinapahayag ang kadakilaan ng Diyos sa kanila. Anong sabi ng 1 Peter 2 verse 9? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So, proclaimer of God's greatness. Nag-share ka ng kadakilaan, patotoo ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung ikaw, kapatid, ay parang nasipiran yung iyong bibig. Nakasiper ang bibig mo. Di ba? Hindi ka mag-share sa kanila. Hindi ka magpatotoo ng kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Hindi yun. Ang new identity mo, kapatid, ikaw ay proclaimer, tagapagpahayag ng kadakilaan ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay pinili para magpahayag ng kadakilaan ng Diyos. Tanging tayo lang ang nagpapahayag niyan. Kaibuti ng Diyos. Pag nakita mo yung kaibigan mo, ay naku, kaibuti ng Diyos, alam mo ba, talagang gato ganyan, share ka sa Kanya. Ganun. Amen? At ika-anim, the believers of our Lord Jesus Christ were chosen to have a new identity. Ano yung bagong pagkakilala sa iyo? A people who have obtained mercy from God. Isang taong nakatanggap ng kahabagan mula sa Diyos. 1 Peter 2 verse 10, once you were not a people, but now you are the people of God. Ganyan tayo dati. Amen? Hindi tayo dati kabilang sa Diyos. Ngunit ngayon ay kabilang na tayo bilang mamamayan ng Diyos. Once you had not received mercy, dati hindi tayo nakakatanggap ng awat habag ng Diyos. But now, we have received mercy. Amen. At bakit nga tayo pinili para bigyan ng awa? Una, dahil sa pagmamahal niya sa atin. Alam niyo kung bakit tayo nakatanggap ng awa? Dahil pinili niya tayo. Di ba? Dahil sa awa niya. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Efeso 2:4-5. Pero mayaman sa awa ang Diyos at mahal na mahal niya tayo. Kaya kahit patay tayo spiritually, dahil sa mga kasalanan natin, binuhay niya tayo kasama ni Christ. Naligtas tayo dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos. So, pinili ka ng Diyos para bigyan ka ng awa dahil sa pagmamahal niya. Sa pagmamahal niya. Gano'n. At ikalawa, bakit tayo pinili para bigyan ng Diyos ng awa upang tayo ay maligtas? Amen. Tito 3:5, iniligtas niya tayo. Hindi ito dahil sa kahit anong nagawa nating mabuti. Wow! Kundi dahil sa awa ng Diyos. Iniligtas ka hindi dahil reliyoso kang tao. Hindi yun ang dahilan. Iniligtas ka dahil napakabait mong tao. Hindi ka nakikipag-away. Wala kang kasamaan ng loob. Hindi. Ang sabi nito, hindi ito dahil sa kahit anong nagawa nating mabuti, kundi dahil sa awa ng Diyos. At ikatlo, bakit tayo pinili para bigyan ng awa upang magkaroon ng bagong pagkatao? Unang Pedro 2:10. Yan, dyan na po tayo mag-i-end. Dati, hindi kayo bayan ng Diyos. Pero ngayon, kayo na ang bayan niya. Dati, hindi kayo kinaawaan, pero ngayon, na-experience nyo na ang awa ng Diyos. So, ibig sabihin, dati hindi tayo bayan ng Diyos. Ngayon, bayan ka na ng Diyos. Nagkaroon ng pagbabago sa iyong katayuan sa buhay. May pagbabago na sa pagkatao mo. Dati,
hindi ka kabilang sa Diyos. Ngayon, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. Dahil sa awa niya sa atin. Amen? Yan po yun. Kaya ito na pa yung last slide. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag mong kalilimutan, pinili ka ng Diyos. Kaya yun, no? Paano ka magiging matatag sa gitna ng mga paghihirap, pagsubok, pag-uusig? Una, Lula Sunday, yakapin mo ang bagong pag-asa. Ikalawa, pinili ka ng Diyos. Kaya lagi mong isisipin, pinili ako ng Diyos. Pag naglalakad ka, pero hinaan mo lang ba siya, pinili ako ng Diyos, pinili ako ng Diyos. Kasi kailangan mo yun ang maging foundation mo. Pinili ako ng Diyos. Tapos biglang di mo nakita yung imburnal na suot ka doon. Habang nasa imburnal ka, pinili ako ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Amen? Walang makapagbabago niyan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos. Amen. So tayong lahat ay tumayo, mga pinili ng Diyos ay tumayo. Why have you chosen me? Out of millions, your child to be. Grabe, no? Why you have chosen me out of millions, your child to be. Bakit ako ang pinili mo sa dami ng mga milyon-milyong tao para maging anak mo? Hallelujah. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me you gave Jesus, your Son. One more time. Why have you chosen me? Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me you gave Jesus, your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life
your side and walk by your side. all the way. All the Mga babae lang ang aawit niyan. But the Lord Help me be. be what you want me God has chosen to you be. to be a person that He wants you to be. I will strive to obey. My life I now give. For you I will live. For you I will live and walk by your side all the way. Mga merit singing group lang ang aawit. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. Maghanda ang lahat, ang senior citizens, 60 years old and above. Lumapit kayo dito sa harapan, mga senior citizens. Awitin natin ang chorus na yan. All the way. Lord, Lahat ng senior citizens, sige, awitin natin yan. what you Mag-perform kayo dito sa harapan. me to be. Mga senior, Your word 60 years old and I will above. strive to obey. My life I now give. For you I will live And walk and walk by your side all the way. one more time. But Lord, help me be But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give. For you I will live and walk by your side all the way. walk by your side. And walk by your side all the way. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Pwede na po makabalik ang ating mga seniors sa inyong mga upuan. Abba, Father, maraming pong salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Tulungan po ninyo, O Diyos, na mga salita niyong ito ay patuloy pong mag-rema sa aming mga puso, magpatatag sa aming pananampalataya sa iyo. Na hindi namin kalilimutan na pinili mo po kami, O Diyos, sa gitna ng milyon o bilyon-bilyong tao na nabubuhay sa mundong ito. Salamat po, for you have chosen us out of billions, your child to be. You know all the wrongs, Lord, that we've done. Alam niyo ang mga kamalian, mga kasalanang nagagawa namin. In spite of that, you still chose us. Lord, we thank you and we are grateful to your love. We are grateful, Lord, to your patience.
toward us. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and Amen.